Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, "Ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sehon at Og, at sa kani-kanilang kaharian. Sila'y ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan." Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, "Magpakalakas ka at magpakatapang pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan, kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob." Ang salita ng Diyos. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Ang ngalan ng poon ay aking pupurihin at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin, siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong ninyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang, tanging ang poon ang pumatnubay at walang ibang Diyos na sa kanila'y umakay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Samahan po natin ang isa't isang magnilay muli sa salita ng Diyos, salita ng buhay.
Pwede po nating imaginein yung storya sa araw na ito, lalo't higit sa narinig nating ebanghelyo, no? Mayroong isang grupo ng mga tao nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakamahalaga. Pero kung ilalapad daw po natin ito sa buhay natin, maaari rin nating makita ang ating sarili, no, sa pagitan ng napakarami pong mga grupo-grupo sa buhay. Maaaring sa trabaho, grupo ng pagkakaibigan, o sa hanay rin ng grupo ng ating pamilya. No? At alam po natin, isang ugaling napakatao o human as we are, hindi po ba totoo rin naman ito? No? Gusto natin lahat maramdaman na tayo'y mahalaga, na makita bilang isang taong makabuluhan. Kaya nga po hindi rin mapag-iiba ang karanasan ng mga alagad ni Jesus. Sa talatang ito na ating narinig mula kay San Mateo, ang mga alagad ay lumapit kay Jesus. Mayroon silang napaka-praktikal na tanong na siya rin namang katanungan ng marami sa atin. Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pero kung atin pong ilalagay ito sa konteksto, no, mga minamahal kong kapatid, kapag sinusubaybayan natin ang ebanghelyong narinig, ito'y naganap matapos yung ebanghelyo patungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Kaya po naganap ang pag-uusap na ito, yung sandali na matapos ang sandali na matunghayan ng mga malalapit sa kanya, ang pasilip sa dakilang kalwalhatian. Ngunit alam po natin dito sa lupa, ang mga alagad ay nag-aalala pa rin para sa isang makalupang bagay tungkol sa katayuan at kapangyarihan. At ito'y ibinaliktad ni Jesus, no? Doon sa kanilang tagpuang iyon, binaliktad ni Jesus ang kanilang makamundong pangunawa at ito'y inihayag sa pamamagitan po ng tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa kaharian ng langit. No? Una po, makikita sa ebanghelyo at sa tagpuan ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kabalintunaan ng kadakilaan. No? When it comes to the kingdom of God, there's a seeming paradox. Kaya nga po sinasabi rito, ang pananaw ng mundo laban sa pananaw ni Jesus. At sinasabi dito, ang kadakilaan ay nagmumula sa kapangyarihan, otoridad, impluwensya. Ito yung konteksto ng makamundong kadakilaan. At sa ganitong konteksto rin, naakit yung mga alagad. Kaya nga, tila baga para silang nag-aagawan sa pwesto. Pero, sa kadakilaan at katalinuhan ni Jesus, no? Tinawag niya ang isang bata sa kanilang gitna. Hindi sila binigyan ni Jesus ng isang teolohikal na sagot o isang listahan ng mga patakaran. Gumawa lamang siya ng isang simple, ngunit may malalim na aral. Kaya nung tinawag niya yung bata, inilagay niya sa kanilang pagitan at sinabi, malibang magbabago kayo at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapasok sa kaharian ng langit. Pero ano nga po ba? No? Lagi nating sinasabi ito, the difference between being childish and childlike. No? Kaya ang diwa ng pagiging katulad ng isang bata, ito daw po yung hindi pagiging isip bata na laging ang gusto lang ay yung gusto niyang makuha sa oras na nais niya, sa paraang hinahangad niya. Kaya nga po ang pagtulad sa isang bata, sabi ni Jesus, it is never about our exteriorities, but more of our interior disposition. Nangangahulugan nga po, ito yung kababaang loob. Ano po ba yung disposition ng isang bata? No? Sa isang bata, natural siyang umaasa, nagtitiwala, at alam natin walang pagpapanggap. No? Ika nga nila, walang resume sa pagiging isang bata. Meron lamang silang pag-iral na yung kanilang pangangailangan ay nakakabit parati sa pagtitiwala sa mga nakatatanda. Ito yung kabukasan ng kanilang kalooban na aminin ng kanilang kakulangan at maging bukas
sa maidaragdag at maitutulong ng iba. Ganoon rin ang nais ni Jesus, no? Hindi naman tayo nilikha para kayanin ng lahat mag-isa. Sa katotohanan, ang paanyaya ni Jesus, ang puso natin ay buksan at lalo itong ilapat sa ating ugnayan sa Diyos. Ang tunay na dakila ay marunong umamin at magpakumbaba. Kakabit nito, it is not only about the paradox, no, of the glory in the kingdom of God. Kakabit nito yung hindi matatawarang halaga ng pagiging maliit, o yung tinatawag nating the sacred value of the little ones. Kasi dito binabaling natin, no, pagkatapos bigyan ng bagong kahulugan ng kadakilaan, inilapat naman ni Jesus yung focus mula sa pagiging makasarili ng mga alagad patungo sa kapakanan ng mga pinakamahihina. Kaya nga nagbigay siya ng isang matinding babala, no? Mag-ingat kayo, huwag hamakin ng isa man sa maliliit na ito. Pero tingnan natin, sino nga ba ang mga maliliit? Tandaan, hindi lang po ito tungkol sa literal na mga bata. Ito'y tungkol sa sino mang mahihina, napapabayaan at madaling kalimutan ng lipunan. Kasi tayo'y tinatawag sa panibagong perspektibo bilang mga bagong mananampalataya, no? Na ang taong nakikipaglaban sa kasalanan, ang tahimik at hindi nakikita sa ating komunidad, ito yung mga napapansin. Sabi nga ni Papa Francisco, no, in the peripheries, we will find everybody. Hindi natin dapat sila hamakin sapagkat, sabi rin, ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng aking Ama. Kaya, ito'y pagsasalamin rin kung sino ang Diyos. Ang pagpapahayag ni Jesus patungkol sa mga maliliit ay isang makapangyarihang paglalarawan para sa ating humahamon na tingnan natin ang ating sariling mga puso. Pinahalagahan ba natin ang mga makapangyarihan lang at hinahamak naman natin ang mga huli, aba at mahihina? Sana daw po tulad tayo ng Diyos, naglalagay ng matinding pagpapahalaga sa mga pinababayaan ng mundo. Kaya nga po, kahit daw po sa maliliit nating pagkilos, no, ito'y direkta rin nating pagsasalamin sa kung paano natin nauunawaan ang puso ng Diyos. In the manner we treat others, especially those who are in the peripheries in our society, that is also how we reflect the heart of God. And karugtong rin po nito yung ikatlong bahagi ng ating pong pagninilay. Hindi lamang po ipinapakita sa atin ang kabalintunaan ng kadakilaan, ang kahalagahan kahit ng mga maliliit at nakukulis sa lipunan, bagkus ipinapakita rin sa atin ang puso ng Diyos na walang sawang naghahanap sa lahat ng nawawala. Kaya nga sa dulo ng Ebanghelyo, no, napakahalaga po nung talinhaga ng nawawalang tupa. Kasi dito binibigyang diin ni Jesus yung ating napakahalagang aspeto ng puso ng Diyos. Ano po ba yung nilarawan dito? Isa daw pong pastol, may 100 tupa, nawala ng isa. Maaring sabihin ng mundo kasi isa lang naman yan, may 99 ka pa. Ngunit sa puso ng Diyos, hindi naman lang niya iniwan ang 99, no? Alam natin, mawala man ang isa, no, magsasama-sama pa rin yung nandoon sa loob. Kahit iwan mo sila roon para hanapin ang isa. Pero ang ibinubunyag dito ay ang higit na puso ng Diyos, no? Na hindi lang isang moral na kwento, ito'y isang pasilip sa puso niya na ipinapakita sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang ito yung makita lamang na panggrupo. Ito'y lalo't higit pagbibigay diin sa isang personal, individual at walang sawang pag-ibig na handa niyang iniaalay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi lang siya kontento sa 99.
gusto niya ang bawat isa, ang kabuuan ay dapat kumpleto. Isang pusong para sa mga nawawala. Ang kagalakan po ng pastol nang matagpuan ang nawawalang tupa ay isang salamin din ng kagalakan ng Diyos kapag natatagpuan ng isang nawawalang kaluluwa. Kaya ito rin po ang hamon sa atin, no? May puso ba tayong katulad ng pastol? Handa ba tayong iwan ng lahat ng ating pinagkakaabalahan para bigyang pansin ang isang kapatid, isang kaibigan, o kahit ang isa nating kasama sa simbahan na lumilihis ng landas? Nagagalak po ba tayo kapag may nagbabalik, no? O mas nangingibabaw sa atin yung ating pag-iimbot at tampo? Kaya naman nahuhusgahan natin ang ating kapwa. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ito rin po ang katotohanan. Sa ating ebanghelyo, itinuro sa atin ni Jesus, ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan hindi sa paghahanap ng katayuan o hindi sa pagpapakumbaba tulad ng isang bata. At tayo'y tinatawag upang pahalagahan ng mahihina at higit sa lahat, inaanyayahan tayong makibahagi sa kagalakan ng mabuting pastol, isang puso na walang sawang naghahanap para sa bawat nawawalang tupa. This is the message for today. Let us focus on Jesus as we try our best to seek the least, the lost, the last, the little ones in our society, and even the littleness of ourselves. Remember, when we speak about the humility and the heart of God, we are not thinking less of ourselves, but about thinking ourselves less and more of God. No? Kaya, mga minamahal kong kapatid, hilingin natin ng grasya na yakapin ang puso ng mabuting pastol na lumilingap hindi lang sa lahat ng nawawala o hindi sa ating lahat na nagtitiwala sa Kanya. Amen.